Kami ho ngayon mga anak ng mga magsasakasin, gusto magsiman na lang. Sa pagsisiman daw, 6 na buwan, pagbalik nila, at least kahit paano, meron sila sariling bahay, may sasakyan. Ganun po, ginagawa nila ngayon. Kaso, hindi naman masyadong nasusuportahan kasi yung mga seafarers natin, di ba? Ay, tama, Sen. Ang daming mga challenges dyan, di ba? Lalo na yata sa training eh, Sen. Kasi ang tawag sa kanila sea base, di ba? Sea base. Merong land base. Paano? Sa land base pa lang, gulong-gulo na sila eh. Sipin mo. Sa Saudi lang, Makinig po tayo lahat. Ito, lalong-lalo na dito mga OFW dito sa Saudi. Kasi ito ang may nakitang may nakita si Senator Rodante Marcoleta. Ito, nangyayari talaga ito sa atin. May mga OFW dyan, OFW na nandito katulad natin nandito sa Saudi, pakinggan yung mahihita. Diba, Saudi? Napakarami ng problema sa Saudi. Siguro, sa estimate ko, mahigit sa 100 ang may problema, no? Kasi 1 milyon naman mahigit po at ang Pilipino doon, Sen. Marami nga. Saudi pa lang. Kasi sa Saudi, sa dami ng ating mga OFWs doon, lalo na yung mga domestic helpers. Yes po, oo. Ito yung palaging hinaharas, no? Prone sa abuse yan, Sen. Marami rin namang may kasalanan sa mga pero karamihan, may kasalanan din yung mga employers. Di ba? Hindi sila pinasusweldo sa o kaya yung kontrata hindi naman maliwanag. Ito yung salary niya hindi naman ibibigay. O kaya naman hindi sinusweldoan sa oras. O kaya masyadong stricto. Napipilitang umalis ngayon yung ating kababayan. Pag umalis ka, ililista ka niya, iuulat ka niya, hurob, sabi niya. Haro. Ano po yung hurob? Pagka hurob ka, ikaw ang pinakawakawawa doon. Magagawa illegal nila po, yun. parang illegal alien ka tawag doon. Oo, pagka hurob ka, pupunta na sila sa bahay kalinga ng ating Pag sinabing hurog, ibig sabihin parang tumakas ka sa amo mo. Yun po ang pinaka-kwadyan. Kasi pag tumakas ka sa amo mo, siyempre wala ka na sa employer mo. Karamihan dito noon, kung naalala ko pa, mga way back 2010, mga ganon, 2011, 12. Napakarami dito. Kasi ang hurog dito kasi dati, halimbawa, nag-hurog ka sa amo mo, hindi ka naman hinuhuli pa ng mga pulis. Hindi tulad ngayon na pag-hurog ka, talagang dalawa lang ang pupuntahan mo dyan. Either makulong ka or maghintay ka, pupunta ka ng embassy, maghintay ka ng repatriation. Kasi ganun na ang sistema ngayon. Kaya yung mga hurog ngayon, pag may makasama ka na hurog, halimbawa sa halimbawa nakasama mo sa sakyan, tapos wala siyang ikama, siyempre pag hurog, wala nang ikama yan, sigurado kakanselin na yung ikama niyan, damay ka rin na may ikama, or kumbaga tatrabaho ka ng maayos, kumbaga kompleto ka ng papel, ibig sabihin. Kasi pagka hurog ka na, wala na, hindi na i-renew yung ikama mo, lahat na yun, damay na yun. Yung cellphone mo, yung number mo, tawag ito, i-deactivate sa mga bank accounts, ATM, mga ganun, kung may ATM ka, sasarado na yan. Tapos sa padalahan, hindi ka makapagpadala kasi nga wala kang ikama. Kaya napaka-importante ng ID rito. Yung ID mo na kung tawagin na ikama, napaka-importante. Para sa kaalaman ng ating lahat at sa mga nandyan sa Pilipinas para alam nila yung mga sistema dito. Sige po, tuloy po, Senator. Mga embahada ron. Kasi wala na eh. Hahanapin ka ng pulis, hindi demanda ka ng pulis, hindi ka makapagpadala ng pera sa Napakarami niyan eh. Kaya kailangan nila yung mga abogado. Okay. Ang nangyari kasi, pagka sila'y nagkaroon ng kaso ron, ang unang ginagawa ng DMW, pauwiin. Pero kasalanan ng employer. Yun ang first option.
Pero sa opsyon kasi para hindi na lang siya usigin, di ba? Pero kailangan ilaban mo siya. Para sa ganun, yung employer, hindi yung pinagtatawanan na lang tayo eh. Sige kanya, huwag kayong mga matakot sa Pilipino. Kasi pagka yan hinaras natin, ang gagawin lang nila, uuwi sila. Pero kung ilaban mo, napakakunti naman ng abogado. Kasi ang mahal ng abogado ron. Ganun po. Ang abogado, magkano yung abogado rito? Oho. Abogado ng mga seafarers organization dito sa Pilipinas. Magkano binabayaran ng abogado? Oho. Doon, ang abogado, 350,000 sa pera natin. Katumbas. Monthly, ha? Oho. Kaya sabi ko sa kanila, sabi ko sa DMW, kumuha kayo ng maraming abogado, yan ang magpo-protection sa mga kababayan natin. Mahal talaga. Opo. Kaya yung 2.1 billion nyo na yan, kulang yan. Dapat ka ako, yung perang kinurakot sa flood control, bigay na lahat sa inyo ako. Oho. Para puro land base ang problema nila. Yung sea base hindi na nila masyadong nakikita. Oho. Di ba? Isa pa rin ho yun, dapat napagtutunan ng pansinsan, ha? Napakarami po yun sa worldwide. Yung skill na hinahanap nila, kailangan ganito yung ilang years kang na gano'n. Pagkatapos meron ka pang training sa ganito, ha? Opo. Kailangan meron kang may period na training sa Tumataas yung sa level barko, dapat. diba? Yes po. Oo. Ang dami talagang problema. Alam niyo, dapat na payabungin natin dito yung... Kasi meron hong seafarer ngayon na hindi mo na kailangan mag-abroad eh. Yung kumbaga dito ka sa Pilipinas, doon ka sa mga dock, yung, yung mga repair ng barko, kung ano-ano. Ito po, nasa Pilipinas na eh. Pero Hindi naman seafarer ang tawag doon. Mekaniko, ikaw naman. hindi po, pero nasa industry din Yung ng... nagdadrive. Oh, Ano tawag doon? Yung nagpa-park. yung di ba, pagpasok mo rito, pag nasa Pilipinas na, iba na yung... Yung kapitan. Yung nagpa-park eh. Hindi, gusto kong pag-usapan natin, sinasabi ni Nelson. Sige po. Yung meron siyang kinukwento sa akin kanina sa Blue Ribbon Committee. Ano sinasabi mo sa akin? Hindi kasi po yung sa Blue Ribbon Committee Oo. ay wala nga tumatanggap na ng chairman. Tapos nagkaroon ng acting. Oho. Ang problema, may acting, kailan ang hearing? Nag-resist. Nakahang. Nakahang. Nakahang, oh. At ang isa pang tanong, itong mas magandang sagutin, matutuloy pa ba? O it's the end of the tunnel? Sen. Malay ko sa kanila, ba't akong tinatanong mo? Bilang member mo ng Dapat tanong mo sila. Siyempre, dapat napag-uusapan po ng komite yan, Sen, di ba? Hindi kasi, nung ako ang chairman kasi, alam ko yung gagawin ko, alam ko yung direction ko eh. Oh. Malapit-lapit na nga ako doon sa pinaka-ugat eh. Actually, ako lang talaga yung nakahanap ng ugat eh. Kung i-analyze ninyo, doon pa lamang doon sa sworn affidavit ng mga diskaya. Kaya ko naman sila iningganyo na tumestigo kayo sa ilalim ng Witness Protection Program. Alam ko ang hirap ng pag-identify nung pinakamalaking isda. Walang gustong magturo. Lahat sila takot eh. May siyempre po. Naalala ba nyo, 15 yung unang pinatawag? 15 contractor sapagkat yun ang nalagay doon sa ulat ng Pangulo. Yes, sa kanyang zona. Oo, hindi ba nag-address sa mahiya naman kayo? Tapos, pina-analyze niya yung datos na binigay ng DPWH na maraming mali yun eh. Kaya lang, yun ang binigay ng DPWH. Parang minamali talaga yung Pangulo eh, di ba? Ang ginamit nilang datos, yun ang gagaling doon sa kanilang application na kung tawagin ay MYPS. Ang tamang datos doon, yung nando sa PCMA. Kaya makikita mo yung coordinates, malayo eh. Magmula sa 60 meters Hindi pala exact hanggang location 400 meters. Ay, malayo nga po yan. Pero kinuha ko yun. Binigay ng Pangulo sa akin yun eh. Yung USB. Opo. Ngayon, nakikita ko yung pangangailangan na matukoy mo talaga kung sino yung ugat. Dahil yung una kong, yung aking opening statement, baha eh, di ba? Baha. Sabi ko, we will get to the bottom of this. Sa ilalim. Oo. Sa ugat. Oo nga. Kaya nga, sabi ko, physically, kung kinakailangan sisirin yan. Tama. Ngayon, mahihirapan ako ngayon sapagkat malalaking tao ito. Takot.
So yung pangalawang hearing, sinabi ko, kayo pong mga contractors, pag-isipan po ninyong mabuti ito. Meron po tayong batas na naglalaan ng proteksyon sa mga gustong tumestigo sa mga ganitong klase ng mga kaso. Alam namin ang panganib, alam namin ang disadvantage, maaaring natatakot kayo, pero nakalaan po ang proteksyon na nandyan sa ilalim ng batas. Pero ang kinakailangan lang, tulungan po niyo yung Estado. Kailangan nating ma-identify. Kailangan nating matukoy kung sino yung malalaking isda na yan. O yun ang aking finload. Yun ang direction nyo. Oo. Yun ang tamang direction kasi naman talaga sen eh. Para may magturo, may magsalita. Doon sa una pa lang na hearing, sinabi ko na yun. Pangalawang hearing, lumabas yung mag-asawang Diskaya. Yan. May dala-dalang sworn affidavit. O yun, isip-isipin mo, nabigla na lahat dun eh. Nakita nila na sa una pa lang salita nila, 17 congressmen ang kanilang idinawit na ron. Yes po, lumutang na yung Hindi pangalan lamang nila. yun, ha? Hindi lamang yun. Nung nabanggit yung 17 pangalan ng congressmen, dalawa doon ang nagsabi daw, nandun sa kanyang ano eh. Halimbawa, sabi niya rito, sa paragraph 23 nung kanyang September 6 na 2025 na affidavit, karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa paragraph 26, si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya, ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Sa mga tweet, dito pa lamang ang dami niya nang binanggit Papunta doon. Kaya lang, aligasyon, di umano sinabi sa kanya, nung dalawa, doon sa binanggit niyang 17 congressmen. Ngayon, kapag ka ito'y binasa mong mabuti at ibabase mo sa mga sumunod na pangyayari, nagkaroon ng kaugnayan, na-corroborate Kasi nung mag-testify si Alcantara, binanggit niya si Saldico na nagmi-meeting sila sa Shangri-La BGC. At lahat kanya, sabi niya, napag-usapan ang plano ni Saldico na sumubok na magbaba ng pondo sa distrito ni Alcantara. Ito. At nung lumabas din si Bryce Hernandez, ganun din. Corroborated lahat. Binabanggit ito Hanggang sa mailabas ko, nung mga huling hearing na yan, yung Master Sergeant Marine Orly Gutesa. Orly Gutesa. Yun naman, tukoy na tukoy. Mula kay Saldico, kinonekta niya kay Speaker Martin Romualdez. Kaya sinasabi nung predecessor ko, ayoko nang banggitin ang pangalan kasi ayaw niya rin banggitin ang pangalan ko. Nililihis niya kanya. Paano kung nililihis? Dinidiretso ko nga. Ikaw nga, kinakanal mo. Ako dinidiretso ko Magkakarugtong. Hindi ba ako nakita mo yun sa akin? Walang sino man ang nakapaggawa nito Sila ba nakapag-produce sa mga contractors na ginamit nila yung WPP? Wala. Nakapag-produce ba sila ng isang testigo? Naka-direktang kukonekta mula kay Saldico hanggang kay Speaker? Wala. Ako lang Sabi ko nga sa kanila, ang pinaka-credible na witness ay si Gutesa. Si Diskaya, corroborated lahat ng mga ng sumunod na mga testigo. Pero si Gutesa, ang pinaka-credible dahil si Gutesa, wala siyang gain dito Wala si interest. Wala siyang interest dito Di ba? Ang sabi ko sa kanila, Gutesa has everything to lose. He has nothing to gain here. Tama. Nilalagay niya sa panganib ang buhay niya at buhay ng kanyang pamilya niya. So, alam mo, sa law on evidence, maski sa mga kasong katulad ng ganyan, ang pinakamataas na uri ng
ng pagtetestigo at saka ng ebidensya kapag ikaw ay tumestigo laban sa iyong sariling interes. Tinatanggap ng korte mataas na uri ng ebidensya yun. Oho. Si Gutesa, wala siyang ganansi. mapapakinabang. Ano Walang pakinabang mo ron? oo. Ilalagay mo nga sa panganib ang buhay mo at buhay ng pamilya mo. Ngayon, hindi nila maintindihan nyo. Akalain mong gagawa ng ano. Yung kang notaryo. Peke. Oho. Kasalanan ba ni Ni Gutesa. Gutesa na magpanotaryo doon sa nakalinya, doon sa may street na kung tawagin ano, street yung sa may Pasay. Sabi ko kasi sa kanya, para mapaniwala mo ako na talagang matatag ka at lahat ng sinasabi mong yan ay tama, may panahon pa naman, nagpanotaryo ka. Oho. Para sa akin lang yun eh. Opo naman. Oh. Para pabilibin niya lang ako. Kasi mabigat yung mabigat yung Yung mga akusasyon niya, opo, yung mga nung parata basahin niya. ko, sabi ko, mabigat yan nakahanda ka ba riyan? Opo. Ba't mo gagawin to? Para sa bansa po kanya. Ako po ay nalulungkot na yung palang mali-malitang perang binubuhat namin at dinadala sa mga bahay-bahay yung pala ay galing dyan sa mga pinag-uusapan po nyo sa Blue Ribbon Committee, sabi niya. Oho. Matagal na ako nahanap eh. Kung sige kako, sige, finalize mo na yan. Kung ano, total, may oras pa naman, humanap pa ng notaryo. Yan. Nakahanap doon sa may Villaruel. Villaruel Sabi Street. ko sa kanya, Opo. litratuhin mo yung kung Notary saan ka public, nagpanotaryo para meron tayong referensya. Opo. O pinanotaryo, nung makita ko yung lugar talagang ano lang parang Maliit na ano lang po. pangkaraniwan na street lang na nakalagay po Notary Public 24/7. Walang tulugan yun, Zed. Kasalanan ba ni Gutesa na magpanotaryo doon Aha. Sino ba ang magdadry seal, hindi ba sila? Yes po. Sino maglalagay ng document number, page number, book number, bla bla bla? Sino mag-i-stamp nung Manila? Wala naman siyang pang-stamp na gano'n Oho. Yung notarial details. Ayan. Kung hindi man pumirma yung abogada, siguradong meron siyang tao doon. May sekretarya na siya yung pinapipirma niya dyan. May ibang taong pumipirma. Oo, alam mo yung notaryo ngayon, naging cottage industry na Totoo po yan. Wala nang formalidad dyan. Dapat ang Korte Suprema ay bawal yung mga ganyan. Oo. Kasi sa notarial law, Jen, Nelson, yung nagpapanotaryo at saka yung nagnotaryo, kailangan magkaharap. Yun pala yun. Pupunta ka sa notaryo, pumunta ka sa Quezon City, halimbawa. Opo. Ang dami dyan nakatalatag. Pag ginanyan mo yung papel mo, relax ka lang dyan, bata ka niya. Itatype Kukunin po niya. yan. Kukunin. Pagkatapos niyang kailangan, magkano po? 50 kanyo, kaya 100. Yan na Bibigyan kanya. Pirma. Oh. Babalik ka ba doon? Ma'am, sandali po, bago po ako umalis, pwede po bang... Kayo po ba talagang pumirma nito? Wala namang gumagawa. Opo. Pirman nyo nga uli para malaman ko kung talagang yung pumirma nito. Wala namang ganun Ay, tatanong Pagkatapos sasabihin nila, hindi kanya, mali yung... Notaryo. May perjury dyan. Paano perjury? Kahit na wala ng notaryo, humarap nga sila sa inyo Oho. Humarap siya. Sumumpa siya sa harap ng kapulungan. Pinagtatanong nyo siya. Oho. Tapos sasabihin nyo, Peke. gagawan nyo ng butas yung notaryo. Oho. Ito yung tinatanong mo kanina. Ang tanong mo kanina, tutuloy pa ba? Oo, yun nga po. Yun ang inaabangan ng marami, Zed. Napakarami kasing aligasyon dyan Baka pag tinuloy, baka may lalabas na namang, baka Philippine Air Force naman ang... Ganun ba? O kaya SAP. Sila nagsasabi nun, ako hindi. Wala akong sinasabing ganyan. Ganon. Baka mayroon pong maglabasan. Bakit ang dami pang dapat na tawagin? Bakit hindi yun ang unahin? Unang-una, 17 ang binanggit ni Diskaya, ng mga Diskaya. Bakit hindi ilabas? Oho. Para pagtatanungin yung 17 congressmen. Yun. Di ba? Oho. Yun dapat. Si Chavit Singson nag-disclose Ngayon po, sa Parang Club nag-motion Filipino. kayo na ipatawag din siya, di ba? Oo. Ba't di patawag yun? Mhm. Si Martin Romualdez, ilang beses nabanggit na, kinonekta na. Oho. Kailangan kauna-unang ipatawag. Nagpahayag siya na willing daw siya, di ba? Kung Oo. talagang ipatatawag.
Naglabas ng statement nung Oh, nakaraan. iba yung willing na willing, iba yung humarap ka doon para makita natin kung bagay. gaano ka kung sasagot sa mga tanong. Ang willing sa kaso. Oh, sinabi nung aking predecessor na hindi ko na binabanggit ang pangalan dahil ayaw niyong banggitin ang pangalan ko. Oho. 67 daw ang congressman na kontraktor. Yung Bakit hindi patawag yun? Ang daming dahilan na dapat ituluyan at marami kayong dapat na ilabas dyan. Pagtatanungin natin lahat yan. Di ba? Ang problema, kahit isang pangalan, hindi niya kilala. Saan eh? O nanghirap eh. Puro ganun eh. Puro na lang, kumbaga sa... Anong tawag ba ron? Puro press release. Hindi, pagka may pelikula, may Trailer. may trailer. Parang ganun eh. Trailer. Oh, 67 congressmen na kontraktor. Pagkatapos, hindi naman mong pa. Oho. Paano yung mga binanggit niya na mga dalawa yung kanyang naging privilege speech. Opo. Ilan ang contractors na binanggit niya doon? Mahigit na 10. Oho. Hindi ba natin tatawagin doon? Hindi ba natin pagtatatawagin kasama doon ang SunWest? Ang SunWest, this is the company founded by Saldico. Siya yung pinakamaraming nilatag na mga insertions na binabanggit ni Toby Chanko. 13.8 billion, 2 probinsya lang. Hindi mo matatawagin itong mga ito? Hindi man lang natanong saan eh. O, yung mismong kumpanya ni Saldico, hindi mo tatawagin? 15 yung sinabi ng presidente, hindi mo lahat tatawagin? Baka ipaubaya na po sa ICI, Sen. Kasi mukhang ICI na po ang tumutuntun sa lahat ng ito eh. Di ba? Hindi ko kaya ganun ang direksyon kasi ang Kamara ipinaubaya na sa ICI. Baka naman ganun po ang direksyon ng Senado. Bakit? Ang legislative department sunod-sunuran sa executive department? Akala ko ba ang ating gobyerno ay binubuo ng 3 dakilang sangay? Oho. Ito yung laging kong binabanggit dito. Yung 3 department, yung executive, legislative, at saka judiciary. Dapat, hindi susunod yan sa mga bawat decision nila dyan, independent. Ito lagi nating binabanggit to eh. Kasi pag itong 3 ito, ang nasira sa gobyerno, isa lang dito ang masira, sira ng gobyerno. Sira na. Lalong-lalo na ngayon. Hindi lang ang legislative ang nasira. Executive, wasak. Judiciary, ito na lang yung last option natin pagka sa mga ganitong usapin, wala ka nang matakbuhan. Last na, Supreme Court, Judiciary. Ang problema, ang judiciary natin, lalo yung JBCs, ang nangyari dyan sa may itong pagkakatalaga ni ni Remulla. Hindi ko alam kung makakatulong siya sa executive diyan sa Malacanang or makakasira pa. Kasi titingnan na lang natin sa mga darating na mga panahon. Sige po, tuloy po. 3 dakilang haligi. Judiciary, legislative, Yan. executive. Second. Ang ICI is a creation of the executive. Tama po. Oho. Ang legislature, 2 chambers, Kamara at saka Senado. Ang Senado, meron siyang blue ribbon. Opo. Kung ba nagtatag na ng ICI, Executive Department, hihinto ka na? No. Parang Bakit? Oho. Nakasalig ba ang mandato ng Blue Ribbon Committee sa gagawin ng ICI? Oho. Or vice versa? Oh. Hindi. Sagutin mo, Nelson. May isa pang problema. Oo. Kasi alam mo, itinigil ang Blue Ribbon, ang ICI ay ayaw namang i-open. So ang mga tao ay maghahanap talaga ng hindi ba? Maghahanap ng sagot sa mga katanungang nabubuo sa Bakit kanilang naman, isipan. bakit mo sila sisisihin na maghahanap talaga yan? Oho. Hindi ba nung inopen ko nga yung kauna-unahan sa dami na nag-text sa akin, dahil nakita nga talaga yung kung napakaraming perang nasa laula na talagang pandarambong talaga. Ilan ba yung nag-text sa akin na halos umuusok yung aking cellphone? Sinabi ko nga doon sa biyayar na nakaharap
Nabuti na lang nandito ka, sabi ko. Paano ko sasagutin ito? Sabi ko sa kanya. Ang sabi nila sa akin, Senator, yan po pala ng aming buwis na binabayad, ay dyan lang po pala napupunta. Alam po ba ninyo na dugo at pawis, pati sipon po kanya. Naku po. Naghalo-halo na. Talaga pong sa kagustuhan lang namin makatulong sa gobyerno, talagang kami po'y nagbabayad talaga naman. Diyan lang pala ginagamit ang buwis namin. Pwede po bang ilaban nyo kami? Kahit na itong next year, wag na muna po kaming magbayad. Pwede po ba? Nako. Nako, Oo. mabigat po yun. Tapos sabi nung biyayar, Commissioner Lumagi. tama naman po sila, sir. Sabi niya, hindi ko po sila masisisi. Hindi ko naman kako kinukuha yung opinion mo. Ang sinasabi ko, anong isasagot ko sa kanila? Tulungan mo ako sumagot. Pwede ba wag na silang magbayad next year? Sapagkat nakikita nila kung saan lang napupunta ang buwis na kanilang... Mabigat po yun. ba't di ka kako sumagot? Babagsak ang gobyerno pag ako nagbayad ng Hindi, ayaw buwis. niya sumagot. Wala kang may sasagot. Kanya, wala po. Ikaw kako, DPWH. Wala rin po. Sabi ko, sige ako nagsasagot. Ayan. Sabi ko, wag ninyong gagawin. Yan. Tama kayo. Kasi po, pagka ganyan po yung ginawa nyo, lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Ako na po nakikiusap sa inyo, kaya nga po nandito kami para ayusin natin ito, usigin natin ang dapat na usigin, maibalik po yung pera talaga na nawala. Pero wag po ninyong gagawin. Dahil mas lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Pero talagang tutuusin mo, may katwiran sila eh. Ayaw po naman, sentimiento ng tao. Kaya ngayon, tinatanong mo kanina, natanong mo pala, Nelson, talagang maghahanap sila ng kasagutan dito. Alam nilang inopen natin ito. Alam nila seryoso tayo na matukoy natin kung sino-sino yung mga walang hiya na yan. Pagkatapos hihinto mo, yung isa naman, nagpapatuloy, pero palihim naman ang palihim investigasyon. naman. Magdududa ang taong bayan. Baka nga bumalik na naman sila eh. Talagang hindi na kami magbabayad. Pagka ganyan naman delikado, sir. Delikado pag ganyan. si Kong Marcoleta, tama po yung pakiusap niya. Okay na po. Inalis po siya eh. Yun. Paano ngayon yan? Ito pa isang tanong. Kung ibalik kayo sa chairmanship, Ako na sasagot, Sen. Huwag niyo tatanggapin. huwag natin pangunahan. Baka naman, kung sabihin ng mga OFW na magbabayad na sila ng buwis, kung itutuloy ni Senador Marcoleta ang hearing. Pagiging chairman ng ano. hindi naman nakasalalay sa akin yung pagbabayad nila ng buwis eh. Kasi ako, pinakita ko na sa kanila ang dapat nating gawin. Ang problema, pinopolitika ng mga kasama namin eh. Para sa akin, hindi sila naghahanap ng kasagutan eh. Para sa akin, hindi ko sila kasangga kung pag-uusapan yung seryosong paghahanap kung sino talaga yung ulo ng kawatan. Ako nakita ko na eh. Nakita ko na. Na-establish ko na pagkatapos ako ang binibira ngayon. Pati yung mga testigong naipundar natin, hinahanapan sila ng butas. So silang nagtatakip eh. Di ba? Halata naman. Sana lang kung makita mo kahit talagang pahirapan talaga ito eh. Mahirap naman talaga. Hindi ko talaga iiwanan yan. Sapagkat nakikita ko napakaraming sumusuporta sa akin. Totoo po. Mga kasama ko, halimbawa, naghihirap pero sige. Meron lang talagang sumama sa akin na talagang makikita mo na ilaban natin yan. Sige. Ba't ko naman iiwanan? Ang problema, tinanggal ako eh. Yun na nga po. Mukhang Wala tayong Vox Populi. mas masarap na ho ang panonood ng ating mga kababayan sa social media. Pero ituloy ko na sa inyo yung punto na yon. Pero, paano po ito kung walang magiging mapipiling chairman at saka nag-iiba-iba na ho ang direksyon eh. Bakit po pinoproblema yun? Problema ng ating Senate President yan. Hindi, siyempre, tutulungan natin ng Senate President. Kawawa. Hindi, ito yun. Kung sino man yung susunod yan na maging chairman ng, alam mo, yung chairman ng Glory Board, katakot sila eh. Kasi
lalo lang silang mapapahiya pagka kinontra to si Senator Marcoleta. So, sa totoo lang, nakita nyo na si Ping Lacson na halos nagbablash na kung ano-ano dyan na hindi kuminsan nilalayasan na niya yung committee. Binibigay na dun sa kanyang assistant, deputy. Tawag dun, basta yung susunod sa kanya na assistant chairman o vice chair ng committee na si Erwin Tulfo na ngayon yata is siya ang parang acting. Ngayon, hindi pag nakaharap tong si Senator Marcoleta, hindi pwede yung kanyang bendalo na nasabi lang niya nung wala siya si Senator Marcoleta noon eh. Kung nakita niyo yung video natin noon na wala siya noon nung nagsabi siya ng sometimes we have to bend the law. Ngayon, babantayan siya ng gusto dyan. Sige na, tuloy pa yun. Kawawa din naman, bilang mamamayang Pilipino, tayo ang naghahanap ng kasagutan eh. Di ba? Oh. Ba silang sila yung nauna diyan eh. Sabi nila mas magaling kanyang mag-imbestiga si ganito. Yan. O sige. Pero ngayon, O di sige ikaw. Ang problema, hindi niya nabigyan ng distinction yung dalawang bagay eh. Ano po yan? Ang mandato ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation. Isa po yun. Oho. Yun ang tuntunin mo. Yun ang direction mo eh. Oho. Ay yung isa, police investigation ang kanyang alam. Tingnan mo, halimbawa, kapag ikaw ay chairman ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation, Opo. ang tingin mo doon sa mga taong pinatawag mo, resource persons. Yes. Oho. May paggalang doon. Kasi sa tuntunin mo, igagalang mo, may karapatan sila. Eh. Hindi mo pagbububulyawin doon. At totoo naman. Hindi mo sasabihin, pinaglululong mo ngayon. Hindi pwede yun. Oho. Sa police investigation, iba na yun. Pagdududuruin mo na sila, testigong... Ito yung hindi hindi malinaw. Pagkatapos, nag-hearing, Blue Ribbon, ha? Opo. Anong ginagawa ng Department of Justice Secretary doon? nang isang Tapos kukunin niya yung Testigo. testigo o yung resource person. Dadalhin niya sa NBI. Pagbalik niya, iharap niya uli sa amin, meron siyang supplemental affidavit. Oho. May dagdag. Teka muna ka, ano ba nangyayari sa atin? Pinaghahalo nyo na yung balat sa tinalupan eh. Pagkatapos pupunta yung dalawa doon sa ICI, Opo. meron ba ako tayong tuntunin dito? Meron ba tayong pinag-usapan na tuntunin kung paano tayo magko-collaborate doon sa, ICI. tawag doon, ICI? Ano na yun? Independent Commission on Infrastructure. Paano independent yun? Oho. Gawa yun ng Executive Department. Ang budget niya, Executive Department. Oho. Ang tinutugis natin, DPWH yung iba. Executive Department. Executive Department. Paano? Pagtatakpan mo yung Executive Department, katapos meron silang isa sa mga powers nila, upon request, the ICI shall obtain information from the House of Representatives, from the Senate, Oho. from the courts, from the Sandigan Bayan, and Yes. from any other public authority. May Parang kapangyarihan. independent, ba't nangunguha? Dapat ikaw, bahala ka sa buhay mo, huwag kang ibig ba sabihin, wala tayong choice ka ako? Pag nag-request sila, kamukha na ginagawa nila. Opo, obligado kayo ibigay yung mga dokumento. Kailangan namin, dalhin mo rito si Hernandez. Oho. Humaharap nga sa kanila. Ipatawag sa inyo. Wala ba kaming karapatang tumanggi? Oho. Nasaan na yung sinasabi nating system of checks and balances? Nasaan na yung institutional boundaries? Nasaan na yung separation of powers? Separation of powers. Oho. Halimbawa, nag-request yung ICI. No. Wala kaming karapatang magsabi ng no. Meron. Kanya-kanya tayong di ba? Departamento eh. Ito halo-halo na eh. Pupunta sila doon sa makikipag-meeting sa ICI. Darating ang Department of Justice Secretary dito.
halo-halo kaming ganyan. Anong klaseng Blue Ribbon Committee ito? Ito yung sinasabi ko pagkatapos magsasalita sila. Daldal na ika ng daldal yun. Sinasabi ko lang naman ang mali. Opo. Alang namang hindi ko sabihin ang mali. Halo-halo na yung ginagawa natin. Wala nang respetuhan. Ayaw naman nilang humarap. Oho. O, sasagot sila sa akin sa Twitter. Nakakita ka bang ganun? Kasi, Alam mo naman na Senado, ano bang pinag-usap? Kaya nga sinabi Senado eh. Opo. The Senate is a deliberative body. Yan. It's a parliamentary body. This is where you discuss every issue. Yes po. Harapin mo, dumibati ka. Correct. Talagang nandiyan Dumibati ka. Andyan talaga. Ayaw mo, tumayo ako, aalis ka. Oho. Pagkatapos sasabihin na, dapat diniliber mo yan nung nandito siya. Bakit? Kailangan ko ba sabihin sa inyo, ladies and gentlemen, I'm going to deliver a privilege speech this afternoon. Please do not go out. Huwag kang alis. Kaya ba? Please, let Please me your wait ears. for me. Alam nila nasa agenda eh. Oho. O, umalis sila. Ibig sabihin, ayaw nilang pakinggan na sasabihin ko. Sinadya na talagang Pagkatapos umalis. sasagot Opo. siya sa Twitter. Oho. Tama ba yun? Oho. Eh nawawala na yung ginagawa sa Senado at sa Kongreso na dapat nagdidebate, patagisan nito, pagalingan ito di ba? Dapat doon ang labanan sa plenaryo. Basta makipagdebate ka doon. Oho. Kasi yun ang kailangan eh. Kasi kapag yun ay pinag-usapan doon, maglilinaw doon makikita Yan, oho. kung ano talaga yung dapat nating gawin sa magitan ng pakikipagtagisan mo ng idea, ng pangunawa mo sa bawat issue. At saka may pagkakataon naman, Sen, na kapag may punto kayo at nakipag-usap yung iba, kagaya nung dismissal, nung impeachment, pumayag kayo na ibaba sa archive na lang eh. Pero, Oh. yun ay bunga ng Debate. Yes. ng pakipagtagisan sa floor. Oo, di ba nakipagdebate naman sila talaga? Oo, di inarap ko naman silang lahat eh. Oo. Nag-privilege speech kayo, tapos nanong kayo. Oo, hindi ba? Oo. 6 na oras ako nakatayo doon, di ako umupo eh. Oo. Na-harmonize na naman, di ba? Oo. Wala namang di natapos. Ganun dapat. Hindi ba dapat, ba't ngayon ayaw na nila? Kasi ganun talaga ang Senado, ganun talaga ang Kongreso, di O, ba? tas hahanapan ka ngayon ng kahit ano lang, para lang may maipukol sa'yo. Yung asawa ko raw ay independent director ng isang insurance company. Nako. Oho. O, nandun na yun eh. Oho. Kaya lang, ayaw naman nilang pag-aralan, ano po ba yung independent director? Ang independent director po, kung nakikinig po kayo, mga kasama ko po sa Senado, basahin po ninyo yung bagong corporation code. Ano po? Huwag niyong babasahin yung lumang corporation code. Oho. Kasi yung lumang corporation code, Batas Pambansa number 68 yata yun. Huwag po Okay. yun. Luma na. Kasi pag yun ang binasa nyo, wala pa pong independent director doon. Hindi kasama talaga. So bago ngayon, Yan po yung pinagbasihan ng dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines para atakihin niya ako. okay. Oho. Oo, yung dati naming presidente ng IBP, nakakaawa naman. Naging Luma pala presidente na. pa naman. Oho. Hindi pala sa updated. Hindi ko maintindihan bakit hindi siya nagbabasa ng mga bagong batas. Kami kasi, ang lahat ng abogado, required ka na mag-undertake ka ng tinatawag na MCLE. Yes po. Oho. Taon-taon yun. Alam mo yung MCLE? Oho. Mandatory Continuing Legal Education. Yan, opo. Kahit kasi ikaw ang pinakamagaling na abogado dyan, Nelson, darating din ang panahon mapag-iiwanan ka dahil may nababagong May mga mga bagong batas eh. batas, May oo. nare-revise na batas. Yes, may Merong bagong na-amend. jurisprudence na ginagawa ang Korte Suprema. Lahat yan dapat updated ka. Ano nga pa po yung independent director? Yung independent director, sang-ayon sa bagong corporation code, kailangan doon sa mga industry, sa mga kumpanya na merong involve yung public interest. Okay. Halimbawa, yung bangko, kailangan merong independent director yan. So, Insurance. So lahat ng bangko may independent director? Oo, kasi yun ang sinasabi. Oo. Insurance, kasama rin. Yung media. Okay. May independent director. May independent Kailangan director yan. Ngayon, ano yung role ng independent director? Siya ba yung may-ari? Siya ba yung may-ari? Ano ang role at saka katangian niya? Oho. Una, wala kang financial interest dyan.
Sa kumpanya. sa kumpanya. Wala, ni una bes, wala ka. Wala kang investment, walang ano, gano'n. Pero sa may sweldo yan, Sen. Eh, siguro yung ano lang, pamasahe mo lang. Tapos, wala kang pagmimayari, ibig sabihin. Wala kang shares. Wala kang kinalaman sa management. At wala kang relative sa mga major shareholder, mga Wala shareholders. kang kamag-anak. Sa mga tweed, talagang nandyan ka lang for governance. Ang tawag nga, paminsan-minsan, tinatawag sila ombudsman. Parang sa tanod bayan para ng parang department. taga-bantay. Tagabantay ka lang. Oo, Halimbawa, representante ka, no? merong konting pinag-uusapan na ethical issue. Oho. Dahil si Mrs. naman, teacher kasi. Opo, O oo. maring... May kakayahan naman. May Ano bang kaalaman. requirements na ganyan? Opo. Doon lang sila pumapasok. So walang connection. Akalain mo ngayon, bangko may ganun din. O halimbawa, Nelson, kunwari ikaw... Pwede pala akong maging independent director ng isang bangko. Pwede, oo. Hindi, pero gagawin kitang halimbawa. Halimbawa, opo. Ikaw ang may-ari, kunwari, ng BDO. Ayan, yan ang Yan, pinakamalaking opo. bangko eh. So yan. BDO. Pag-withdraw ka mamaya, akong bahala. Si Jen naman, si Diskaya. Okay, okay. Ako yung naglalagay ng pera. oh. Hindi ba ang bangko ini-encourage ang buong public para Yes. Magdeposito ka sa akin. Oo. Nag-deposit si Jen Diskaya sa'yo. Oo. Anong kasalanan mo? Independent director ka lang. Nag-deposit lang sa BDO. Hindi, baging yung bangko mismo, wala namang kasalanan. Kaya nga eh. Dahil lalo na yung... Hindi ba nila maintindihan yon? Bakit pinipilit nila, si ano... May ang kinukunik asawa lang eh. ni Senator Marcoleta, director. Oho. Etong dati naming Pangulo ng Integrated Bar. Napakasangkapan. Ang sinasabi niya, yung luma. Oo. Hindi pwedeng wala siyang say dyan. Alam niyo, ang director ka niya eh. Eh, ganito. Merong ganyan yan. So, binura yung ganyan. yung salitang Meron independent. siyang controlling ano dyan. Saan ka naman nakakitang... Maawa ka na lang eh. Di ba? Kaya sinulatan ko yung IBP. Opo. Kausapin niyo naman siya kako. Sayang, dati pa namang Pangulo ng IBP. Oho. Pwede na siyang ma-charge ng ignorance of law. Di ba? Excuses naman. Kahit pa presidente ka ng Kaya mo lang IBP. nasasabi, tingnan mo lahat pwede nilang ipukol sa akin. Lahat na lang. Sa paghahanap ko ng katotohanan, ayaw ba nila na makita natin yung pinakamalaking isda? Sabi, alam mo, lahat ng nakikinig ngayon. Winaldas po lahat ang pera natin, pera ng bayan. Ayaw po ba ninyo na makita natin, matukoy natin kung sino po yung halang kaluluwa, pinakamalaking isda? Ba't kayo nagagalit sa akin? Samantalang ang gusto ko lang naman tuntunin, malaman natin kung sino may kasalanan dito. Yun. Ba't sinasabi nila, ako nagtatakip? Hindi po. Yung nagtatakip, yung mga binabanggit ko kanina pa. Silang naglilihis hanggang sa nahinto na nga eh. Pinakamabuti yan magpa-hospital po sila. Ha? Kasi wala na kayo kailangan puntahan o lapitan. Meron na po kasing zero balance billing. Libre na po ang serbisyo sa basic accommodation ng mga DOH hospital. Kaya, wala na pong babayar ng pasyente. Kita nyo na, panoorin nyo po ang kampanya ng DOH tungkol dito. Ayan. So, hanggang dito na lang po ang ating video. At medyo mahaba na. Napakalinaw po yung mga sinabi ni Senator Marcoleta tungkol doon sa kanyang tinatahak na landas dito sa Blue Ribbon. Ngayon, ito si Boy Tago. Boy Tago, humarap ka kasi, hindi yung para kayong nagbuboxing yan eh. Boxing ha. Parang boxing ito, dalawang ring yung pinagbuboxingan nyo. Nasa kabilang ring ka, nasa kabilang ring yung isa. Paano kayo mag-ano? Dapat sa isang ring, kumbaga. Parang ganito. Nandoon yung debate sa plenaryo. Nandiyan din diyan sa Blue Ribbon. Ngayon, dapat kung nasa tama, kahit na sino diyan, kahit na hindi naman gaano kagalingan, kung nasa tama ka, ikon mo yung punto mo. Ngayon, kung hindi naman perfecto ang tao, baka nga may nakalimutan o may alam ka na hindi niya alam o may alam din siya na hindi mo alam. Di ba?
Kaya dapat give and take kayo dyan. Ang problema dyan kasi, ayaw niyong tanggapin na talagang may pinagtatakpan kayo dyan. Sa totoo lang. Yung pinagtatakpan nyo na ayaw niyong mabanggit, nabanggit na, kaya nyo ihininto itong Blue Ribbon na ito. Na kami bilang taong bayan, taxpayer, siyempre, ano bang kuha namin? Gusto namin maituloy yan. Kung pwede nga lang, ibalik niyo si Senator Marcoleta dyan. Pero ayaw niyo namang maibalik dahil alam niyo ang mangyayari. Hindi niyo man, hindi niyo man maibalik yan or maibalik niyo. Hanggat nandyan siya sa Blue Ribbon Committee, lalabas at lalabas ang katotohanan dyan. Kaya maski sinong chairman ang pumasok dyan, wala tayong problema dyan. Pero kung siyempre, kung siya ang si Senator Marcoleta ang magiging chairman, mas mainam. Kasi alam natin na nasa tamang direksyon ang patutunguhan ng investigasyon ito, makakatulong sa legislatura at makakatulong para ma-prevent na yung mga bagay na hindi dapat mangyari dito pa lang sa budget deliberation hanggang sa pagdidistribute nila hanggang sa permahan ng magiging gaan na is maplansya na kumbaga para hindi na makalusot yung mga ginagawa ng mga tao ito. Kasi kung malinis, kahit sino naman kung malinis talaga, kahit na anong yan, transparent talaga. Kung talagang malinis ka. Pero kung may itinatago ka, talagang mo yun. Kailangan nasa private meeting, di ba? Kailangan nakapribado lahat. Pero itong Blue Ribbon na inaasahan natin na kaisa-isa, hininto pa. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, medyo bumaba na yung yung video natin. Pero alhamdulillah, tayo ay pare-parehas na natuto dito sa usapin ito. Kung hindi pa kayo nakapanood, hindi pa kayo nakaka-subscribe, ganyan lang po, subscribe button. At pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat po. Like, share, and subscribe. Yun lang po. Masaya na po tayo. Syukran.